2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 1 verse 9 sa ating mga Biblia. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, naming Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi sapagkat narito po kami upang makinig at magbulay ng iyong mga salita. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, i-recharge mo kami, Panginoon, sa mga aral na siyang aming natanggap at patuloy mo nga po kaming hayaan na mag-ugat, Panginoong Diyos, sa pananampalataya. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi, when did you get saved? Kailan ka ba naligtas? Yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi, mapatid. At isa po ito sa mga madalas na katanungan sa mga Kristiyano. Ang sinasabi nila, ligtas ka na ba? This question is based on the incorrect assumption that eternal salvation stems from a personal decision to accept Jesus Christ as Savior at some point of time. However, mga kapatid, the scripture know nothing about this type of salvation. So ang kaligtasan dati na ating natanggap ay gumawa ka ng personal na desisyon at tanggapin si Jesus, si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, at doon pa lamang magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po ganoon, mga kapatid, ang katuruan ng salita ng Diyos. So dito, makikita po natin yung katanungan, when did you get saved? Hindi po yung tanong na how. Magkaiba yung when did you get saved and how did you get saved. So he would tell us that his salvation from sin occurred at 5 different times. Si Pablo, tinuturo po niya rito na ang kaligtasan ay it was occurred at 5 different times. Tama po yung narinig po natin, mga kapatid. Hindi po sinasabi rito na meron pong 5 paraan para maligtas, kundi merong 5 phases yung ating kaligtasan na itinuturo ng salita ng Diyos na sa mga bago pa lang po rito ay ngayon pa lamang po natin ito maririnig. So ikukumpara po natin yung mga sulat ni Apostol Pablo at makikita po natin itong 5 aspeto ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin sa ating buhay. So una, yung 2 Timothy chapter 1 na tinutukoy po natin kanina, sabi ni Pablo, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So tayo po ay niligtas ng Ama at ibinigay tayo kay Kristo, that is before the world began. At sa point po na ito, mga kapatid, ay wala pa pong pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang Diyos ay
meron na pong blueprint, meron na pong plano. And this salvation is salvation from the plan of sin. Hindi ho hinayaan ng Diyos na mahulog muna ang tao sa kaligtasan o mahulog muna ang tao sa kasalanan, saka siya gagawa ng paraan ng kaligtasan. Hindi ho ganun ang sinasabi po ng Biblia. Bago dumating ang kasalanan, mga kapatid, ang Diyos ay kanyang iniligtas na po tayo sa darating na kasalanan. And that salvation is salvation from the plan of sin. So dito po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 and 14, sabi po ng Biblia, kung ating titignan po yung salita ng Diyos, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So makikita po natin dito from the beginning, we are already chosen as to salvation. Kaya ang Diyos, mga kapatid, He predetermined us from that and to save us, mga kapatid, sa pagkahulog ng pagkakasala. 2 Titus chapter 1 verse 2 and 3. In hope of eternal life, yung eternal life, yung pag-asa po ng buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay hindi po nakapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So makikita po natin dito na yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, before the fall, not after the fall, we are already having the promise of eternal life or the hope of eternal life. Napakaganda yung verse 3, nandito po yung practical. But in due time, manifested His word through preaching which is committed unto me, according to the commandment of God our Savior. So ito po yung foreknowledge of God the Father. This is the predestinating plan of God, that we are saved from the plan of sin, and we are given us in Christ Jesus before the world began. Kaya maliwanag, who had saved us, past tense po yung ginamit po dyan, and called us with unholy calling, not according to our works, but to His own purpose. Yung ang pagkahirang sa atin, pagkaligtas sa atin before the world began, ay ayon sa sariling layunin at biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 4 or verse 3. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him, we are chosen as in Christ,
We are given as in Christ, sabi natin kanina, and now we are chosen as in Christ. What is the timeline before the world began, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So before the foundation of the world, we are already blessed by God, the Father, and the Lord Jesus Christ. So pangalawang makita po natin ngayong gabi, una, kailan tayo naligtas? When did you get saved? Number one, we are saved from the plan of sin. Number two, when did you get saved? This is the second phase of our salvation. We are saved from the penalty of sin. So the second phase of our salvation, Paul would tells us that he was saved from sin when Jesus died on the cross. Sinasabi ni Pablo na tayo daw ay naligtas sa kasalanan nung si Kristo ay namatay sa krus. Kaya ang tawag sa kaligtasan na ito ay this salvation is salvation from the penalty of sin. At naganap nga ito at nangyari nga po ito last 2,000 years ago. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, sabi ni Pablo, this is a faithful saying. And worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, sabi ni Pablo, of whom I am chief. Kaya itong salvation from the penalty of sin, mga kapatid, ay this is the actual redemption done by Christ on the cross of Calvary. Tandaan po natin, ito yung actual na pagtutubos ng ating Panginoong Kristo sa mga makasalanan, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga iniligtas. Kaya yung tutubusin, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo ay yung ibinigay ng Ama sa Kanya. Kaya wala nang ibang tutubusin ng ating Panginoong Kristo kundi yung ibinigay sa Kanya ng Ama before the world began. At alam po natin, mga kapatid, na yan po ay napakalinaw sa salita ng Diyos sapagkat binanggit, tinestify mismo ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 6 verse 37. Binabanggit po niya yung sa kanyang salita sa John 6:37, all that the Father giveth me. Kailan may ibinigay ang Ama kay Kristo? Binanggit natin kanina yung 2 Timothy chapter 1 verse 9, which we are given us in Christ before the world began. At naniniwala po ako, ang Ama ang siyang humirang upang tayo ay ibigay kay Kristo, kaya pinatunayan ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita sa John chapter 6 verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa aking anumang paraan ay hindi ko itatabon. Minsan nagkakaroon po yung ng misinterpretation itong John 6:37 na ang binabanggit lamang nila dito, kung sila po ay nagpapatanggap, ang sinasabi nila
dun sa wini-witnessan po nila, dun sa kanilang ine-evangelize, dun sa kanyang sino-soul winning, ang sinasabi nila doon sa tao, him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kinating po nila, tinanggal nila yung all that the Father giveth me shall come to me. At ang sasabihin lang nila, him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kaya yun po yung malungkot na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kumbaga, binibigyan ng maling pag-asa yung tao sa kanyang kaligtasan. Pero maluwanag po mga kapatid na yung actual na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pagtutubos, yun po yung actual redemption para ipakita po niya sa pamamagitan ng pagtutubos ay tayo po ay matupad yung predestinating grace and adapting grace of God through the Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 9. Verse 26 to 28. Hebrews 9, 26 to 28. For then he must have suffered since the foundation of the world. Napansin niyo po uli yan? Ang timeline lagi na sinasabi ng Biblia, since the foundation of the world. Anong meron since the foundation of the world? That Christ has often suffered. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Verse 27. Ito po yung antidote. Ito po yung cure dito, mga kapatid. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsipaghantay sa Kanya. At doon po sa John chapter 20, mali po yung verse sa John chapter 20. Ikat na po natin yun. Ang verse na yun, mga kapatid, to give his life a ransom for many. At alam ko po, hindi lamang po redemption o pagtutubos ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Matthew 20:28 po pala, sorry. Yan, hindi John 20:28. Matthew 20:28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. So, this is the actual ransom, the actual redemption, at ito rin po yung actual reconciliation between the sinner and the Savior. Pangatlo, mga kapatid, una, we are saved from the plan of sin. Pangalawa, we are saved from the penalty of sin. Pangatlo, we are saved from the power of sin. Si Pablo, sinasabi niya sa atin na siya ay naligtas mula sa kasalanan nang ang banal na Espiritu Santo ang nag-born again sa kanya.
or quickened him and gave him a new nature. Kaya itong kaligtasan na binabanggit ni Apostol Pablo sa Titus chapter 3 verse 5, may kaligtasan din ginawa ang Holy Spirit. May kaligtasan din palang ginawa ang Anak. May kaligtasan din ginawa ang Ama. Ang ginawa ng Ama, He saved us and given us in Christ Jesus before the world began. Ang Anak, sabi niya, Christ Jesus came to the world to save sinners. That is salvation from the penalty of sin. At pangatlo, salvation from the power of sin. Kaya doon sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done. So ang kaligtasan na gawa ng Espiritu Santo, hindi po nakabase o nakasandal sa inherent righteousness or self-righteousness, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Pansinin niyo po yan, na tayo po ay niligtas ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng by the washing of regeneration, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So binabanggit po rito yung washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ito po yung pinapaliwanag niya doon sa John chapter 3 verse 3, that except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom, he cannot enter into the kingdom of God. So, yung born of water, dito, this is the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ng quickening ng Ephesians chapter 2 verse 1, kung tingnan natin yung Ephesians chapter 2 verse 1, pinaliwanag na po rito yung gawa ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya, sa isang hinirang. Kaya sabi niya, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. So yung quickening po rito, it means impartation of a new life. Yung pagpapataw o pagbibigay ng bagong buhay. Yan po yung spiritual regeneration or the spiritual resurrection. We are quickened from death Binigyan po tayo ng buhay na tayo ay mga patay dahil sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya walang tinatawag na self-regeneration, mga kapatid, na gamitin natin yung formula ng accept, believe, and confess para magkaroon tayo ng self-regeneration. Ang gawa ng Panginoon ay spiritual regeneration itself. And that is imparting of the new life, yung pagbibigay ng bunga ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Mga kapatid, ito po yung spiritual resurrection. Hindi natin kayang buksan ang puso po natin para tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng buhay, kundi ang banal na Espiritu ang siyang nag-quicken po sa atin para
magkaroon tayo ng spiritual life. Kaya mga kapatid, and this salvation is called the salvation from the power of sin. Pangapat, sinasabi ni Pablo sa pang-apat na kanyang pagsasalaysay na siya ay naligtas mula sa kasalanan at binanggit niya po ito, yung salitang saved, doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 15 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So anong salvation yung tinutukoy sa verse 2? Yung tinutukoy dito na word na save sa verse 2 ay hindi po ito tumutukoy sa eternal salvation. Hindi rin ito tumutukoy sa legal salvation. At hindi rin ito tumutukoy sa vital salvation, kundi ito po ay tumutukoy sa practical salvation. This salvation is salvation from the practice of sin. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 15, kapatiran na ang kausap ni Apostol Pablo, hindi po mga hindi mananampalataya, hindi po unbeliever. Kaya sabi niya, moreover, brethren, ibig sabihin, kapatid na sa Panginoon, kadugo na sa Panginoon, ka-fellowship na sa Panginoon. I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na inyong aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap nila, hindi lamang nila tinanggap, tinayuan nila. And wherein you stand, by which also ye are saved. Kaya sabi ni Pablo, sa pamamagitan nito, kayo'y naligtas. So ang kaligtasan na tinutukoy rito is salvation from the practice of sin. Sa mga kapwa natin mananampalataya, kahit matagal na po tayo sa primitive Baptist, mga kapatid, ay kailangan po natin i-master po ito. This is another explanation of 5 phases of salvation. Pero this is not another gospel. Parehas lang, mga kapatid. Kaya nga, binabanggit ni Apostol Pablo doon sa 1 Timothy 4:16. Binanggit niya rin po yung salitang save po sa 1 Timothy 4:16. Take heed. Mag-ingat kayo, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga elder na kagaya ni Timothy. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Sabi ni Paul kay Timothy, continue in them. Kaya itong admonition na ito ay hindi lamang sa mga pastor, kundi sa lahat at sa bawat mananampalataya na hinirang ng Diyos sa kaligtasan. Na tayo'y dapat ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang katuruan, magpatuloy tayo sa katuruan. Sa pamamagitan nito, sabi niya, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So sa paggawa nito, ay iyo ring sarili ang ililigtas mo
at pati ng mga nagsisigi pakinig sa iyo. Kaya mahalaga po mga kapatid na maligtas tayo mula sa mga maling aral, maling pananampalataya, mga maling doktrina, at higit sa lahat, yung maling practice. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 15 verse 3, "But he answered and said unto them," ay siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Why do you also transgress the commandment of God by your tradition?" Bakit naman kayo nagsilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon, dahil sa inyong mga salit-saling sabi. Bakit ka ba? Now you tell me, bakit nga ba? Mark 7, verse 8 and 9. "For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do." Verse 9, "And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye keep your own tradition." Hindi na mahalaga sa kanila ang utos ng Diyos. Ang mas matimbang sa kanila ay ang kanilang mga maling paniniwala, mga tradisyon na kanilang tinanggap sa iba't ibang saling lahi, mga kapatid. Yung mga paniniwala na yan, hindi na po tayo entangled po dyan. Hindi na po tayo alipin dyan. Kaya sabi ng Galatians chapter 5, verse 1, binabanggit sa atin ng Apostol Pablo, stand fast. Stand fast. Therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Hindi na tayo alipin ng maling paniniwala, maling practice, maling tradisyon, mga kapatid. Dapat, kaya nga sabi ni Pablo, maliban na lang kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sabi ni Pablo sa kanila sa 1 Corinthians 15 verse 2. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:2, "Moreover, I declare unto you the gospel by which also ye are saved, if you keep in memory." Kung minsan yung tao wala ng memory dahil sa Alzheimer, nakalimutan na. Kaya mas matimbang na ang tradisyon. Nakalimutan na yung commandment ng Panginoon dahil sa Alzheimer. Huwag namang ganoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, ipinangaral ko ang mga bagay na ito sa inyo, maliban na lang kung kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Mark 7:13. Mark chapter 7, verse 13. "Making the word of God of none effect." Itong masakit, wala ng kabuluhan ang salita ng Diyos. Wala ng epekto ang salita ng Diyos. Mas matimbang pa yung mga tradisyonal na paniniwala. Hindi ko na po babanggitin yun. Mga kapatid, dito sa pangangaral, hindi para saktan ang ating damdamin, kundi ang salita ng Diyos ang magtutuwid. Baka mamaya masama ng loob nyo sa akin dahil dito, mga kapatid. Wala ho tayong sinasagasaang personal. Kundi yung salita ng Diyos, sabi niya, making the word of God of none effect. Kumbaga, hindi na tumatalab sa kanila yung salita ng Diyos. Hindi na effective. Natutulog na lang. Kunyari nakikinig pero nag-FB. Making the word of God non-effect through your tradition,
which ye have delivered, and many such like things ye do. Colossians 2:8, nagbabala uli si Apostol Pablo, beware. Sabi niya, beware. Magsipag-ingat kayo, beware. Hindi niya sinabing, beware of dog. Sinabi niya, hindi lamang sinasabi na, beware of false prophet, or false doctrine, or false teacher. Sinabi niya rin, beware lest any man spoil you. Baka merong buibihag sa inyo through philosophy. May bibihag sa inyo sa pamamagitan ng philosophy. Philosophy means love of wisdom. Tama ba yun? And vain deceit, after the tradition of men. Nag-warning ulit alam ni Pablo after the rudiments of the world. Kaya ang mga katuruan na ito, mga tradisyon na ito, mga pilosopo na ito, ay it is not after Christ. Hindi ito pagmamay-ari ng ating Panginoon Kristo. Hindi po ito ayon kay Kristo. Ayon po ito sa kaaway, panlilinlang. Hindi na tayo dapat malinlang ng anumang mga katuruan. And then panglima, mga kapatid, finally, si Paul would tells us that he is not completely yet saved. Sinasabi ni Pablo, hindi pa kumpleto yung kaligtasan, may darating pa na kaligtasan. At yung kaligtasan na ito ay yung kaligtasang pinalam. Kaya yung kaligtasan ito yung magkukumpleto from predestinating grace to eternal glory. And this salvation is from the presence of sin. Na yung kaligtasan nito ay kaligtasan from the presence of sin. And that knowing the time that now it is high time to awake, sabi ni Pablo, Romans 13:11. Romans chapter 13 verse 11. And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Yung mga Kristiyano na patulog-tulog, gumising na kayo. Sabi niya sa Romans 13:11. Na yamang nakakilalang panahon ng ngayoy, kapanahunan upang magsigising kayo sa pagkatulog. Kahit nga sa pangangaral, maraming natutulog Ginagawang sleeping pills yung salita ng Diyos. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan. That salvation is our salvation nearer than when we believe. Ito malapit na sa ating kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsampalataya ng una. And this salvation, we believe that this salvation is salvation from the presence of sin. Kaya itong kaligtasan na ito, binanggit din ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. This is our future salvation. And this is the process of that future salvation. For this corruptible must put in corruption,
And this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall he brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Thy sting of death is sin, and the strength of the sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung kaligtasan na ito, mga kapatid, ay this salvation is the final phase of our salvation, and this salvation is salvation from the presence of sin. Ulitin po natin. Ano po yung una? Sa 5 phases, eternal phase of our salvation, we are saved from the plan of sin. The legal phase of our salvation, we are saved from the penalty of sin. The vital phase of our salvation, we are saved from the power of sin. Practical phase of our salvation, we are saved from the practice of sin. And then the last phase and the final phase of our salvation, we are saved. We shall be saved from the presence of sin. Kaya itong 5 ito, 5 phases, 5 antas ng ating kaligtasan, ay nawa ito ang siyang mag-motivate po sa atin. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, as we conclude this message this evening, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Nawa mga kapatid, yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi ay nagbigay muli sa atin ng kalakasan na tayo po ay magpatuloy kahit tayo po ay nanghihina, kahit ayaw po natin, sige lang, huwag po tayong bumitaw. Magandang gabi po sa ating lahat.